Ano yung difference yung buhay mo nung nandun ka sa Pilipinas pa at ngayong OFW na tayo dito sa Dubai? Like, so, necessarily buhay, yung kung ano yung ginagawa mo before, na ngayon parang sobrang, ay iba na. So, sabihin niyo mo na ilang taon ka na sa Dubai? Ako, 8 years. 8 din ako. 2016, February, March na? March 3. So, ako yung pinakabata dito kasi 5 years pa lang ako. 5 years pa lang ako sa Dubai. Pero siya ang pinakamatanda sa amin. Nung nasa Pilipinas ako, actually dumating, ito yung first official job ko nung nasa Dubai na ako. Kasi pagka-graduate ko, hindi ako agad naghanap ng work. Tapos naghanap ako nung nag-start ako maghanap ng work, super struggle talaga siya. Kasi that time, di ba sa Pilipinas, yung time ng graduation before April. So sobrang daming graduate. Ang hirap maghanap ng trabaho. So, nakakuha ako ng work nun, sales, sa Avida. Nag-sales ako kasi ang taas ng sahod. Oo, ahente. 18K. Walang tax. 18K per month? Walang kahit na ano. Per month? Per month. Commission, pag nakabenta ka, since ang binibenta namin doon ako sa Enlat, hindi talaga ako for sales. Pag ayaw mong bumili, di ba? Hindi ka nakakamit forever. Never. Hindi, pero kasi parang 4 months lang ako doon. Tapos, nag-Dubai na ako. So, ganon. Pero before that, anong work mo? Nag-aaral na ako. So from school, Avida na agad? Oo, ganon. So, parang hindi ko naranasan yung life na talagang working ka sa Pilipinas. Ano yung life mo nung nasa Pilipinas ka? Nung nasa Pilipinas ka na nag-work ka, hindi ko yung naranasan. Pero natatandaan ko, ano ba? Tissue. One lang. Pero natatandaan ko, nung nasa Pilipinas ako, ang buhay ko, mabubuhay ako ng may 20 sa bulsa. That time, kahit noon, nung time na yan, hindi ko hinahangad na marami akong pera lagi sa bulsa. Kasi, hindi ako magbabayad ng kuryente. Ano pang Yossi lang? Oo, Yossi lang. Kasi ate ko, di ba sa ate ko ako nakatira, may pagkain sa bahay namin. So, lahat ng pagkain, pang lang yung 20. Oo, 20 lang talaga, tsaka pang load. Tapos that time, minsan si Kevin pa naglo-load sa akin. Nabubuhay talaga ako. Pero nung nagpunta ako dito, grabe, parang nashock ako dun sa responsibility. Kasi wala pa sila. Tapos ang work mo na dito ano? Unang na-hire ako dito, secretary. Pero, di ba pag secretary ka, lahat yan, dadaan mo, lahat ng department, susupport mo. So, nag-supply chain ako while nagse-secretary ako, nag-finance ako while nagse-secretary ako. Nag-HR ako, as in parang gano'n. Hanggang sa HR na nga lang ako na napafocus sa payroll. So, ayun, grabe yung responsibility na hindi ka wala mabubuhay ng 20 lang yung pera sa bulsa mo. Kung dito, ilang dirhams yung 20? Pero magkaba, anong realization ko sa buhay? Hindi ka pa mabubuhay ng 20 lang. 2 dirhams lang yung 20. Kasi hindi ka talaga mabubuhay ng yun lang yung laman ng wallet mo. Parang, saan namatay after na mawala ng 20. Kaya parang minsan actually minsan nag-iimo-imo ako. Di ba sabi ko nga sa inyo, kaya hindi ako pwede mag-isa sa bahay. Parang kung ano naiisip ko. Minsan, yung sa Facebook, yung nauuso, yung parang may batang naglalaro sa damuhan, tapos yung tugtog once upon a time. Ay, bakla, naiyak ako. Kasi nung time na yun, wala akong iniisip. Ngayon, ang problema mo, bills. Pag may kailangan sa Pilipinas, hindi, ako sa situation ko, hindi pwedeng hindi kahahati. Kasi lahat sila, naghahati-hati. Diba? Ikaw, nasa abroad, yung kapatid ko nga, nasa Pilipinas, laki ng hati, no? Parang kahiyaan na yun. So parang ang laki ng changes, sobrang laking responsibility, biglang dapat stand up alone ka, kailangan responsible ka. Walang ano ba tawag doon yung pag sa mga laro, sa mga sports, yung walang warm up, bakla. Pagdating mo dito, pack agad. Samantalang sa Pilipinas, hay buhay mo, may naglalaba para sa akin, may ganito para sa akin. Pagdating dito, wala kung wala ka ng trabaho, okay lang. Oo, tsaka dito, hindi ka pwedeng mawala ng trabaho. Gutom ka na, deport ka pa. Kasi saan mo visa? Baka makulong ka pa. Di ba? So, sobrang hirap talaga. Pero masaya dito. Yung, di ba, yung hindi mo magagawa yung nagagawa mo dito sa Pilipinas. True, di ba? Super safe. Exactly. Ngayon nga, pag umuwi ako,
alam mo yung kwintas, yung cellphone dito. Kasi yung cellphone ko, di ba lagi nasa bulsa sa likod? Hindi ko yung nagagawa sa Pinas, takot ako. O, nagsasasakyan pa kami nun. Imagine mo yung mga nasa Pilipinas na nag-jeep, nagbabas, nagta-tricycle, di ba? Oo, na-experience ko Pwede kasi. ito maging unfiltered. Sa atin tatlo ako yung matagal nag-work sa Pinas. Ikaw? Ikaw, anong check? Ito kasi alam Pwede ko maging unfiltered. yung Ito kasi ang sarap ng buhay sa Pinas din eh. Oh, Ito ang literal na Disney princess. Okay. Ako Disney princess sa Pinas, Dati pagdating kasi dito mayaman Street sila. Fighter. Dati kasi mayaman sila. Parang ako yun. Ay, ano ba? Di ba Oo, yung may business parang... Ano yung business mo? Ano? Pushing. Baka mo ano natin Uy, mabait ng tatay ko, tumigil kayong dalawa. Hmm. Pwede na kumain ng taran, girl. Siya Ikaw? pa na. Ako kasi lang yung ko yung life ko, parang... Huwag kang umiyak ha? Wala pa nga. Hindi naman. Yung life ko parang walang masyadong changes. Parang ang nangyari lang, like kasi sa Pinas, parang independently working din naman ako. Like, sahod ko. Walang pensyonado ka sa Oo. Pinas. Like, sahod ko, akin lang din yun talaga. So, Only daughter siya, diba? Only dog. Only ka iha. Pero, may kapatid akong lalaki. Like, hindi ka oblig na magbigay ng pera to support the family. Parang ganon. Pensyonado. Pero syempre, di ba maisip ko saan, gusto mong kumain sa labas, gano'n. Ikaw Ayun lang. i-treat mo Meron kang shinare sa akin. Kahit, di ba sabihin na, sarap ng buhay niya. Pero may shinare siya sa akin one time na parang doon ko na-realize na, okay lang pala yung may responsibility ako. Sabi niya sa akin one time, alam mo, gusto ko yung ganyan. Yung kailangan, yung merong may kailangan sa May part ka akin. dun sa Yung parang merong may kailangan sa kanya na nagko-contribute ka oo. sa kanya. Kasi siya talaga, hindi niya kailangan. Kasi mother niya working pa rin. Diba? Yung father mo. Sila. Father na kinuha na siya. Sa malamang galing mo doon, pero hindi talaga yung father mo yung ibig niya sabihin eh. Si daddy eh. Kinuha ko siya. May bago. Pero yun nga totoo yun. Like, nung na-realize ko na siya nung nandito ako sa Dubai. Lagi niya kasi ako nakikipag-video call Dito ako sa Dubai. Although may mga nakasama na ako naka-work ko before na same scenario nung ibang congregation. Every month, hindi sila pwedeng pumalyang hindi magpapadala. And then, nung na-realize ko na parang, sana ako na lang din, ganun ginagawa ko. Kasi para, hindi ko naiisip na wala akong silbi, ganun. Yung, wala akong nako-contribute sa family ko. Kasi feeling ko parang wala akong na-achieve na parang may something akong nagampanan. Oo, nagampanan sa kanila. Hindi. Wala. Pero dahil nga kasi, hindi nila ako in-oblig na magbigay ng pera. Pero kahit never sila nagbigay. Pero ako, nagbigay ka. Pero minsan nagpapadala naman ako, gano'n. Pag may kailangan, ganyan. Pero mas parang feeling ko maganda rin talagang yung obligado akong magpadala para at least sa sarili ko, kahit nag-enjoy ako ng bibili ako ng ganito, at least, nakapagpadala na ako eh. Oo, nakapagbigay na ako. So ano yung changes? Back to the question. Yung changes, siguro nung part na parang yung nag-pandemic, dun lang nag-hit sa akin. Pandemic, ilang years ka dun? Yes! Kasi wala akong changes. Lalo pa nung wala akong boyfriend. So, yung money ko, as in, akong nang talaga ganun, pag may natitirang sahod na 500 or 1,500, ang inaano ko, bago sumahod, pwede ko pang magastos yung 1,500 kasi wala na akong gagawin. Hanggang sa naging pandemic, dun ko na nasa na mahalaga pala yung 20. Mahalaga pala yung 20. Diba, yun yung time na hindi ako nag-renew sa work. Tapos hindi mo pa alam na magpapandemic. Tapos hindi ko alam na magpapandemic. So, lang kumaka sa bahay ka naman? Oo, sa bahay lang ako. Luckily, diba? Si Melvin, yung husband ko ngayon, working pa rin siya sa Din Tai Fung, pero no work, no pay. Oo, kahit sa amin ganun, no work, no pay. Kaya doon ko naranasan Short 20, gano'n. Mother ko, nagpapadala sa akin dito. Siyempre may savings na rin. Gano'n. 1,500, pabayad ng bahay. Dirhams yan, dirhams. Dirhams, pabayad ng bahay. Pero siyempre may savings din kaya ito pa. Oo naman.
Meron pa rin. Hindi, di ba yun yung nalalos ka? Ay, nagkasakit si Papa. Oo, yun. Nagabot ko sa kanya. Mas naaalala ko pa yung buhay mo kaya sa maalala mo. Sismosa ka. Ganun. Pero alam mo, ang maganda kasi siya, di ba siya nakapag-work sa Pinas. Ako naranasan ko yung lahat. Yung working, yung... Uy, nag-Starbucks sa Ganun Anong kape ka doon? Anong kape ka doon? Lahat, as in talagang naranasan ko. Nag-work ako ng ganyan, nagbiyahe, nag-restaurant ako, basta mga ganyan. Iba yung nakakakilala ko hindi sobrang arte sa trabaho. Lahat ko pero maarte siya. Pero maarte siya. Lahat ko na. Pero graduate, ano course mo? Nutrition and food tech. Nutrition and food. Nutrition and food tech. Pero yan, nalatok siya. Tapos maganda ko yun na yun, okay. Tapos, HR siya ngayon. Yeah, from zero to... No! From nutrition, pero yung nag-HR trainer, di ba? HR trainer. Hindi yung HR trainer, parang mga training and development, mga ganon. L&D. Oo, parang L&D siya nung Which is gusto ko yan, yung ganyang work ko. Para siyang L&D coordinator. L&D. Learning and development. Yung ganon. Sa operations pa. Sa operations. Operations pa din. Ganyan. So, which is, ang pinaka-fix talagang work kay Bena, para sa akin hindi yung work niya ngayon. Dapat talaga siya nasa training. Kasi lahat sa operations, nadaanan niya. Alam ko kung paano trabaho. Minsan nga ako HR ako, sa employee relations, payroll. Employee relations, bibigay ng warning letter. Hindi ko maintindihan kung ba't ng warningan di ba? Kasi may sinasabi about cashiering na something na, uy, may lang ano ba ito? Explain mo nga sa akin. Hindi kasi ko alam. Never ako nag-work sa ganun. Okay naman. Lalo na ngayon may asawa na. Parang walang something din. At saka ang changes, sa Pilipinas, hindi naman ako nagiinom Hindi ako, wala akong bisyo, wala akong ganyan, sama. Pagdating din sa Dubai, doon ko siya natutunan. Hindi naman malakos. Dito ko siya natutunan. Parang, sinasabi na late bloomer, diba? Pero sa akin, parang normal lang siya, natural lang siya sa akin. Kasi sa Pinas, naglalaro lang ako, nagtatrabaho. Ganyan lang, wala. Sama lang. Yun, ikaw. Ako naman. Hindi ako, sa amin, ako yung, pang 5th year college sa Dubai. Tapos, nung una kong punta dito, super excited ako kasi actually, aksidente na pumunta ako dito sa Dubai. Kasi, paano? Ay, nasa airport na ako? Hindi, kasi, hindi planado. Hindi planado kasi expired nga yung passport ko nung hinire ako May friend ka na di na nag-work kasi hindi, wala. As in, for a year kasi, diniscover ko anong gusto ko gawin sa buhay. So, ang nangyari, food photography nga yung so, sa Pinas, food photographer ka na? Pero hindi gaano. All around pa rin. Graphic design, food photographer. Pero, nag-decide ako mag-major in food photography. Nag-YouTube lang ako. Tapos, nag-post ako online. Sa Facebook. Merong group sa Facebook mo. Parang yung mga Canon photographers, ganyan. Doon ako nagpo-post for a year. Doon ako napansin. May nakakita sa akin na employer. So para sa'yo talaga ang Oo, kaya alam ko talaga. Pinalipad ako dito. Sabi ko, pero expired yung passport ko. Pero, in short, in 3 days time, na-expedite yung processing. Uy, may nakalala ka doon sa DFA? Hindi, kasi ang ginawa sa amin, nagsuggest sa akin na mag-source ako ng endorsement letter from mayor. Yung time na yun, yung dating maniligaw ng asawa ko yung mayor sa Bulacan. So, doon kami nakakuha ng endorsement letter. Oo, tapos, yung processing nasa courtesy lane. May courtesy lane pala talaga. Para sa PWD and all. So ako may hindi, may courtesy lane talaga. Tsaka yung mga endorsement letter. Tapos, fast forward to, yung pagpunta ko dito, gulat ako kasi ang lamig, winter, pag nagsasalta ka. January. Tapos, 5 years ago, umuusok yung bibig ko. Ba't hindi ko yun alam? 8 years ago na ako, never naman umusok ang bunganga ko. Ako meron. Pag yung as in parang peak ng December end to January. Ganyan. Gulat ako kasi Dubai, na-expect ko puro desierto, tapos puro kama, tapos mainit. Pero so yun, super excited. Siguro mga first to third year, super excited pa rin ako. So, kahit pa paano, nalabanan ko yung pagka-miss ko sa family kasi nga, nagtatrabaho. Tapos dream job ko pa talaga yung... Pero yun yung time na nag-a-adjust ka pa dun sa buhay na pinili mo. Kasi years before ka mag-decide na pumunta dito,
is nagkaroon ka ng mga problema, may mga pinagdaanan ka dahil hindi mo alam kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. So, nung nagpunta ka dito, nagsa-start ka pa lang na gawin kung ano yung napili mong gawin. Kaya nga ang sabi niya dati. Pero dream job talaga kasi biro mo kung ba't ako na-notice kasi yun yung napag-desisyon ako na gawin. Nagsisisi ka nagpunta ka dito? Hindi. Actually sa totoo lang, sa aming tatlo, siya ang may pinaka nagmamahal sa Dubai. 'Di ba? Ayaw mo umalis ng Dubai. Mahal na mahal mo ang Dubai. Alam ko talaga yun. Siya talaga. Kasi ito, magka-Canada to. Ito, for good. Hindi, andito ako. Pero kasi yung heart ko nasa Pilipinas. Kasi dahil sa mama ko, dahil sa papa ko, dahil sa mga pamangkin ko. Ang meron ako dito, husband ko lang. 'Di ba? Husband ko, may kuya ako dito. Pero kasi si kuya ko hindi nakatira sa akin. So, andito ako kasama yung husband ko. Mauubos mo. And dumadating ako lagi sa point, kahit tanungin mo si Kevin. Dumadating kami lagi sa point na nag-aaway kami kasi gusto ko nang umuwi. Tapos si Kevin ay yung parang ikaw, na love niya yung Dubai talaga. Hindi kasi dito yung malinis, tapos gaya nga sabi namin yung work mo dito parang marami ka magagawa sa sweldo mo. Kasi tax-free, di ba? Sa Pinas. Hindi ba? Meron na. Pwede yung 5%? Oo, hindi maramdam, no? Kasi usually ginagawa nila. Dati mas mura pa ang balihin. Wala pa ang tax na sa amin dati. Ba't ganun pag sumusahod, buo naman mo sahod natin? Hindi, wala silang may ibang tawag na tax dyan. Oo, yung para pero sa bilihin, meron na. Commodity tax. Ano tawag dun sa may sa mga sahod? Tignan mo, nag-aral ako ng tax ng college. Hindi ko alam. Basta meron tawag. Meron. Hindi ako alam sa Pilipinas, meron din naman ganun, di ba? Sa Pilipinas, redundant ang taxes eh. Oo, lahat ng galaw mo. Pagbili mo ng bagay pero, meron naman tayong income tax return eh. Sa Pinas. Meron. Sa Pinas eh. Pero, I mean, iba pa rin yung nakakaltas ang kabuan-buan. Oo, iba pa rin. Ito malaking bagay, di ba? So yun, nag-enjoy mo sa sahod mo. Tapos, kung may mag-effort ka na mag-ipon, makakaipon ka din talaga. So, yun. Tuntua ako kasi nadala ko yung family ko dito. Tapos, saya, no? Saya. Tapos, ako pa yung takot na takot ako kasi hindi pinalaki kami yung kailangan may trabaho ka lang, stable yung job mo, tapos ganun. Ang dami mo rin pinagdaanan bago ako nag-food quest. Oo, diba? Tapos yung COVID pa, ganyan. So takot na takot ako na dito ako sa isang lugar na malayo sa family. Tapos mag-isa ka, ako, hindi ko na-realize na ako kaya ko yun. Kasi biro mo, tapos lahat nung natutunan ko gawin, natuto ako mag-meditate, natuto ako mag-keto. So actually, I made myself healthier. Tapos na-realize ko, hindi ako nagkasakit eh. Hindi ako nagkasakit. Hindi ako nagkasakit ever like yung 5 years. Hindi ako nagkasakit. Tapos pero nagka-COVID ka. Hindi kasi that was right after ako magpa-vaccine eh. Twice ka nagka-COVID, no? Hindi, isa lang. Yung una hindi naman chill lang eh, pero yung pangalawa, yun yung ilalagaan ako ng landlord ko. Pero dati may sinabi siya dati na parang sana pala noon pa pumunta ng Dubai. Ang regret ko lang, diba? mas maaga sana makapunta dito. So like mga 20 years old siguro, 20 years old. Tapos yun, fast forward to 5th year, I'm on my 4th year ba dito sa company ko. Tapos 4th na ba? Yeah. Oo, 3rd year natin eh. So happy naman ako, happy naman sila sa akin. So kahit recently medyo busy, ganyan. Pero yun, masaya. Tapos may best friend ko nga. Marami ba naman akong kaibigan ko yung mga taga-office, marami kayong mga Filipino. So yun, nakakatuwa. Actually, itong pinag-workan natin ngayon, mas okay siya compared doon sa company ko before kasi mas maraming beses akong inaatake ng homesickness ko doon. Bakit? Ewan ko, siguro kasi, alam mo dito kasi medyo happy talaga ako sa Food Quest. Meron yung nag-aano sa akin na, ano tawag doon? Di ba yung pinrento ko sa'yo? Pa-pirate kayo? Oo, hindi naman pinapirate. Pinapasok niya ako dun sa company nila. Okay lang naman sa akin, entertain ko din naman. Pero,
binigay ko yung CV ko, alam mo yung gano'n. Tapos lagi sinasabi ni Kevin sa akin, nag-message na ba sa'yo si tanungin mo, ano na nga mong balita nito. Hindi ako nagpa-follow up. Ang tinatanong, ba't ba ikaw kilala kita, Rachel, kapag gusto mo, talagang kukulitin mo? So, kasi kahit operan ako doon, hindi ako aalis ng request eh. Alam mo yun, hindi dahil, siguro, nag-set ako ng limit, sabi ko kay Kevin, pag ito yung sahod na binigay sa akin, lilipat ako. Pero kahit yung sahod, parang meron ka pang ibang meron pa rin. Oo, totoo. Pero kasi, sa pangangailangan namin ngayon, parang, tapos alam mo, yung lagok eh. Yung sinet kong amount is feeling ko impossible na makuha ko. Ako sa sarili ko, alam ko impossible. Pero sinet ko pa din. Kasi nga, ayoko malis. Alam mo yun. Yan, tsaka maliban ko sa sahod kasi, di ba? Hindi na yung working environment. Yung working environment. Although may mga exception pa na nakakainis sa buhay mo. Pero generally mababait yung mga co-workers na. Tapos yung benefits pa, like yung travel credits, yung mga ako may kwento to, itong work kong to ngayon na office. Yung mga nakakakilala sa akin, so kaya sobrang lapit sa akin, alam nila yung kwento nitong pagkatrabaho ko sa office. Kasi, dahil lahat operations ako, so ngayon, so more on, lahat talaga ng ngayon, ang gusto kong work dati, sabi ko nung after ko Typhoon, diba, yun. Gusto ko dalawa yung off weekends, tas gusto ko kahit nasagot na ako ng telepono, tas gusto ko ipapasa ko yung mga calls sa iba't ibang department. Masaya na ako. Hanggang sa nangyari. Kaya tuwang-tuwa ako. Yung sinabi niya yung kaya tuwang-tuwa ako na like, yung una ang gusto ko lang magpasa na ako ng mga I'll just transfer call to. Wow. Ngayon. Ako nga dati, pagdating ko dito, ang pangarap kong work encoder. Kasi ang hilig ko mag-type. Mabilis kasi ako mag-type, tapos ang typing skills ko, lahat ng daliri ko naganan. Nakakorek siya. Diba nung college. Ano yun, may tamang placement ng daliri. Kaya minsan, pag nakikita kitang nagtatype, parang ito lang nagana sa'yo, diba? Hindi, hiwa-hiwalay. Parang, ako yung nahihirapan sa'yo. FBSA. Ayan, ganyan. Tapos ito yung spacebar. Ako hindi ito yung spacebar ko. Kaya dati, tapos sabi ko talaga gusto ko mag-encoder para mas ma-develop ko pa yung mabilis ako mag-type. Gusto ko ganito. Wala, hindi rin na Tapos, yung gusto mo, Disney princess ka lang, nakaupo ka lang sa table mo, hindi ka tatayo. Yung hindi ka lang tatayo. Alam mo yun? Langhiya, ginawa tayong Street Fighter dito Mayat-maya tatayo kasi may aawahin ka. Hindi, because sabihin, maganda yung tatayo ka kasi magapo ka nang nakatayo. Hindi, yung ginagawa mo. Magapo ka nang nakaupo, kailangan mag-itatira. Kami, hindi pa nakakaupo, kailangan mo na ulit tumayo. May ipa-follow up ka dito sa ganitong department, yung ganyan, buisit. Nakakamiss din yung work ko before, pero syempre may mga dinadamdam na tayong mga sakit. Kaya di... Kala nyo matanda kayo ako. Hindi, I mean like, sa operations kasi kailangan ko yung kanang kong kamay, gano'n, alam mo yun. Tapos may isipin ko, mamang pa yung kaliwa. Hindi naman pwede. Hindi naman pwede utos-utos ka lang. Recently kasi guys, na-discover niya na... Komang pala. Pwede ba yung kwento yun? Pwede naman. Kasi sinumakawas siya. Hindi, before, alam ko na to sa volleyball kasi nung nabanggit sa akin. Hindi mo alam kasi hindi, baka iba yung term gano'n. Alam ko na agad na maganda yung forma ng kamay ko sa volleyball kasi magkadikit. Hindi ko lang alam na komang, yung tawag, yung gano'n. Hindi ko alam na yun ba. Hindi mo alam na komang pala. Oo, hindi ko alam. Oo, yung ganito. Kasi yung story na bakit niya nalaman, sinamahan ko kasi siya doon sa one of her interviews sa Qatar Airways. Kasi pangarap niya may FA. Para mapunta siya ng Canada ng libre. Asawa niya ng libre. Ngayon, nag-practice ngayon siya kasi may arm reach test. So, practice siya ganyan sa bahay, gabi. So, tuwa siya. Hindi niya alam yung hindi niya alam yung number ng kailangan niya. Alam ko, sinerch ko, 212. Bakit hindi mo na-reach ko? Hindi, alam niya. Tapos nakapasya sa interview,
Doon sa next stage nung interview na yun, may arm reach test na tinatawag. Ready pa siya. Ready siya sa kanan, hindi niya alam, pati pala yung left hand. Yung pala yung left hand niya yun. Hindi komang pala, ganyan pala yung kamay. Hindi ka kanya ganito. Dapat ganito. So in short, hindi niya nakuha. Pero at least, ang silver lining doon, alam niya yung process. Tsaka alam niya na komang. Alam niya na komang siya. Oo, tsaka 2 beses na ako nag-reject dyan. Ayun ba? So, hindi niya pinupuntahan. Meron na siyang interview before, which is sa lapit, sa Crown Plaza lang. Walking distance from our previous office. And then, hindi niya pinuntahan kasi sabi niya, baka hindi niya raw tanggapin kasi that time, nandito pa yung husband niya, hindi pa sila kasal. Ayaw niya raw iwan yun. So, hindi niya pinuntahan. Ngayong wala na yung asawa niya at nagkukumahog siyang pumunta ng Canada. Isa kumahog. Hindi. Gusto ko. Nagkakandara pa pala. Yung description niya. Na gusto niya pumunta, hindi ko kasi makita yung logic. Pag nakapasok ko ng Qatar Airways, hindi ka naman sa Canada pupunta. Sa Qatar ka may miles yun, di ba? Miles? No, it depends pa rin kung ano ibibigay sa yung flying destination. May discount lang. Tapos pwede yung gamitin sa ibang airline. Oo, pwede naman. Hindi ba kasi kulay? Pero syempre, di ba, mayroon pa rin mga probation periods, yung mga ganon. So, hindi ka pa agad makakapunta. Pero, isa rin siya sa nagpupush. Mukbang yata. Isa siya sa mga nagpupush sa akin na ituloy para lang malaman ko. Kahit nung una, di ba? Oo, ma-experience ko daw kung ano nga bang gagawin doon, yung interview, yung hanggang saang level ako makakapasa. Pero sa Pinas, ginagawa ko na yan, yung mga parang one-day walk-in interview for FA. Ginagawa ko na siya. Sa Manila Hotel, yung mga ganyan sa Pinas pa rin dati. Punta ko. Ang dami naman doon. Oo, ganun din. Interview, ganyan. Ang tanong naman, what makes you stay here in Dubai? Uy, madami Siyempre yung... Bayarin. For one, bayarin. Ako feeling ko kasi although, kaya mong kumain dun sa mga restaurants and everything, kasi syempre yung Saudi, lang. Pwede mo lang kumain ng kahit saan sa Pilipinas. Pero dahil may kasama kang family, hindi kayo kakain ng ikaw lang mag-isa, di ba? So, iniisip ko pa rin, syempre sila, kung bakit ako kakain dun sa restaurant, may family naman ako, pag-uwi sa bahay, tayo ako kumain. Dito, parang wala sa atin yung kaya kong kumain ng steak, kaya kong kumain ng, alam mo yun, normal. Pwedeng dinner nyo punta. Yes, kahit everyday kumain ako ng resto, wala akong problema. Sa Pinas, hindi mo naman kayang magawa yun. Kaya feeling ko isa yun sa mga, like, ang ganda na sa Dubai. I mean, yung nasa ibang lugar ka. Ikaw. What makes me stay? Hindi, yun nga, kasi actually gusto ko dito tumira yung family ko, yun ang totoo. So, pero ang laki ng bayad. Pero I mean, anything could happen. Yung kaya nga pinagbakasyon ko sila dito kahit short visit lang. 3 weeks lang. Para lang ma-excite sila, para yung mga anak ko in the future baka maisip nila, pwede pala doon, maganda pala doon. True enough, nagustuhan nila dito. Tapos, yun. Kasi gusto ko talaga, hindi mo iniisip yung safety mo. Biro mo, sa Pilipinas ang daming stress levels. Paglabas mo ng bahay. Snatcher, rapist, lahat. Tapos, gamit mo, nasa bulsa mo na lahat, ilalagay mo pa sa bag, pero natatakot ka pa rin. Pero sa bag, di ka makakaporma. Sa bag na pa rin, ang tawag doon yung nai-slash sa bag. Sa bus, sa taxi, kahit saan. Kahit saan ka pumunta. Actually, dito naman sa Dubai, kahit kung may mangyayari, kung destined talagang may mangyayari sa'yo, may mangyayari sa'yo kahit saan ka pa. Meron pa din, pero hindi yung norm dito. Kasi, ang logic... It's not about the norm. It's about kung saan mo na-feel na safe ka Yun kasi yung ano mo dito, nakita mo dito. Sa tingin ko kasi... So, ito yung comfort zone mo. Sa tingin ko kasi, ang logic doon, lahat ng mga nagpumunta dito, masala silang, in-screen talaga sila. Tapos, they went to a hard, difficult process para makapasok, diba? So, actually, lahat ng mga tao na nakapasok dito, ang mindset niyan, magtatrabaho. Kung almost snatcher ka lang, tapos manggagancho ka lang, tapos sumikap ka pumasok, ng visa, parang hindi, walang sense Usually, hindi ganun yung takbo ng isip. So, lahat ng mga tao dito, ang goal nila, mag-work talaga. So,
Tapos marami pang camera. Siyempre sabihin mo na natatakot yung iba na gumawa ng kalokohan. So, ako talaga kasi dito talagang sinusunod nila kung ano yung ano nila. Pag may fine. Pag sa Pilipinas, yung bawal tumawid dito pero may tatawid pa rin, tapos binigyan mo ng fine, tayo na, mapapost ka sa Facebook kasi mahirap na nga yung tao. Di ba? Yung ganung mindset. Discipline yung kailangan, hindi dahil... Tapos dito, di ba yung phone? Sabi yung nandun may family ko, yung phone, kasi subukan natin, pinang-save namin yung table sa upuan. Sa resto. Hindi nawawala eh. So yung yung stress levels yung kung sa Pilipinas, stress levels mo 10. Dito, sabihin mo na, pero 5 na lang o 3 na lang. Iba pa din sa Pilipinas. Dahil, Pilipino pa din tayo. Ako sa akin, yung reasons ko, parang I have all the reasons para umuwi na ng Pilipinas. May sakit ang nanay ko, walang kasama ang nanay at tatay ko sa Pilipinas, and bunso ako. So parang, tas ako sa aming magkakapatid yung walang anak. Parang kung iisipin mo, ako dapat yun na andun, di ba? So, pero iba kasi, ang hirap i-explain. Pero feeling ko, to sum it up, since unfiltered naman tayo, kamo, parang dito kasi ako may napatunayan sa buhay ko. Tama yun. One thing din, yes. Kasi, ako, di ba nga, sabi ko nga sa inyo, ang story ng kaya mo magbagong buhay, kahit dati addict. Gago, hindi naman ako nag-addict. Dati cutting ka ng cutting. Kasi yung story ng buhay ko, is nasa Pilipinas ako, all my life, ate ko yung sumusuporta sa akin. So nagkamulat ako, Pabigat ka pala eh. Pabigat ako, pero kasi yung responsibility na hindi na nagawa ng parents ko, kinover lahat ng ate ko. Which is, hindi niya talaga ako responsibility. Kaya matatawag mo talaga akong pabigat. Kasi kung responsibilidad mo yung isang bagay, hindi yun pabigat. Diba? So, nung nagpunta ako dito, talagang yun yung time na hindi na ako nangihingi talaga sa ate ko. Nagkakapera na ako. Lagi ka na may bente niyan, Beshi. Oo. Tapos napaproud ako kasi nabibili ko na rin, nabibili ako yung para sa sarili ko. Kasi nung nasa Pilipinas ako, wala akong gamit na nabili na galing talaga sa akin. Ako hindi meron. Pagdating ko dito, tingnan mo last na uwi ko, di ba nagkasakit ang mom ko? Sabi niya, ang mom ko, ang tawag ko ng mom? Ang mommy ko. Mom lang. Nagkasakit ang mama ko. Sabi ng ate ko, umuwi ka na. Kasi nga kailangan mag-aalaga ng mama ko. So, andun lahat yung offer. Bitch, andun talaga yung offer lahat. Bibigyan kita ng... Oo, nabigyan kita ng puhunan. Kayong dalawang mag-asawa. Kung kayo dito, libre bahay namin, libre kuryente, libre lahat, libre pagkain. Sabi mo sa akin yung offer. Magne-negosyo kami. And at the same time, may kasama ang nanay ko. Actually, hindi naman na siya ganun kaalagain. Pero, kukuha pa din ng katulong. Kukuha pa rin ng kasambahay para sa kay mama. Pero ang naisip namin ni Kevin, pag ginrab namin yun, magsastop yung buhay namin doon. Diba? Magsastop yung buhay namin doon eh. Hindi na kami Stuck na kayo. Stuck na kami. So, ayaw namin na... Kumbaga dito, mas mga windows and doors. Exactly. So, pag andun kami, nag-agree kami sa sinabi ng ate ko. Tatali na. Kinuha namin yun. Tapos biglang naisip namin, nagkaroon kami ng self-pity. Dati, hindi ako, alam niyo. Dati ganito ako, ngayon ganun na lang ako. Ate Raquel. Shout out, Ate Raquel. So parang, ayokong maistorbo at masayang yung pera ng ate ko, at ang ate ko, at ang asawa niya. Dahil lang nagbago yung isip ko. In the middle. Mo, diba? Oo. So dapat, sabi nga ni Kevin, okay lang naman nakuhanin natin yun. Kasi ang ganda-ganda ng offer ni ate, no? Diba? Pero dapat, pag kinuha natin yun, sigurado tayo dun. Kasi ayaw mo nga maging pabigat ka dun. Diba? Naglabas ng pera, tapos parang, hindi na pala. Parang ako sa sarili ko yun. Dito ako hanggat kaya ko pa, hanggat may naitatabi ako, hanggat hindi pa kailangan.